ah, gusto lang nating alamin para ating maparating din doon sa ating mga tagapakinig, sa ating mga viewers, kung ano na yung mga karagdagang hakbang ginawa ng Australian government with regard, no, to this bus fire incident. Ang sunog dito, Bomberay, kung ang ano kasi dito ang bombero is under state. So state government ang ano niyan. Doon sa Victoria, ang reported na nasunog is around 300 na properties. So may isang patay, around 450,000 hectares ang natupok ng apoy as of yesterday. Pero sa ngayon medyo humupa na yung temperatura, nasa 18 degrees centigrade na. Kahapon sa Sydney, dito sa Sydney, nasa 42 degrees centigrade ang temperatura, the hottest in 18 years. So, bali normal yan sa amin kasi summer season kami hanggang February 28. May initial na ba na mga information na kalap yung ating mga otoridad kung ano ang nagiging sanhi o umpisa nitong naturang bush fire? Ang bush fire dito, maraming dahilan yan. Unang vegetation kasi marami rito kahoy na tinatawag na eucalyptus. Iyan ay oily. Kapag mataas ang temperatura at saka malakas ang hangin, talagang kumbaga perfect recipe yan para sa isang sunog. Posible rin na tinamaan ng kidlat, posible rin na sinadyang sunog. So, ano yung mga precautionary measures, no? Mga preventive na hakbang para hindi na mangyari uli, no, itong ganito na situation kasi as you mentioned earlier, parang normal ito, no, diyan sa ibang estado ng Australia. Ang mga preventive measure, halimbawa pag tumaas ang temperatura, may warning yan. Kahit sa loob ng property mo, hindi ka pwede mag-barbecue. So talagang it's a no-no. Yung mga ibang warning pa kung talagang malapit na yung apoy, may tinatawag na emergency evacuation. Naranasan ko yung Bomberay one time na bumiyahe ko from Sydney to Canberra, which is about 300 kilometers ang distance yan. 100 kilometers out of Sydney, hindi ko na-realize na may bush fire. So pinahinto kami ng bombero at the time. Yung sunog kasi Bomberay, pag malakas ang hangin, tumatawid sa daan. So magkabilang daan, sunog yun. So, if ever, no, na maapula na itong naturang apoy, ano naman kaya yung pwedeng may tulong, no, ng gobyerno dyan dun sa mga nagiging biktima sa naturang sunog, sir? Yung may matulong yan, halimbawa sa kung ang bahay binabayaran pa, mga delayed payments, inaalaw naman ng bangko yan. May mga immediate assistance pero hindi naman ganun kalaki hanggat makabangon ka lang. Ano ba yung common na kinabubuhay ng mga residente na apektado nito naturang sunog dyan sa may Victoria? Yung area kasi Bomberay, medyo malayo yan sa capital city na Melbourne. So doon sa mga area na yon, more on farming yan sila. More on farming. More on farming. So, sa makatuwid, medyo matagal-tagal rin makare-recover itong naturang mga residente kasi natupok na nga po yung kanilang paligid. Medyo matagal kasi hindi ito first time nangyari sa Victoria noong 2009, yung tinatawag naming Black Saturday incident na kung saan 173 na katao ang patay at that time. Yung isang remote area din sa Victoria at for another 400 plus ang nasugatan noon. Ang natupok naman ng apoy around 450,000 hectares din yun. Pero yung area, malapit kasi sa bundok yun eh. Talagang malakas ang hangin, biglang lumakas ang hangin kaya na-trap yung mga tao. So posible mangyari yun. Itong mga apektadong residente, saan sila ngayon temporary nag-shelter, Sir Denmark? May mga temporary shelter na ito-provide ang local government doon sa area. Kaya lang hanggang kailan hindi ko masabi ang Bomberay kasi nga masyadong malawak yung yung hindi lang naman ito individual fire. Ito ay series of fires. Hindi lang naman ito sa Victoria,
Meron din sa ibang state na ongoing ang fire. Yung fire season kasi namin hanggang February 28 yan. Kapag fire season dito, which is official summer ng Australia, kung masyado nang malaki, yung mga bombero sa California as far as Canada and New Zealand ay pupunta rito para tumulong. And vice versa, kapag sila naman ng summer at winter dito, kami naman ang pupunta ron para tumulong sa California. So, hindi pa ba naubusan ng gamit ang ating mga bombero dyan since this incident hindi lang nangyayari sa isang lugar, Sir Ben? Aeroplano at saka helicopter ang ginagamit dito on top dun sa mga fire trucks. Kasi nga sa lapad ng area Bomboré, kailangan mo ng aeroplano. May initial na po bang assessment kung gaano na kalaki ang epekto nito, sir? Sa cost Bomboré, wala pa. Malalaman natin to sa pagkatapos ng fire season. Kasi ang pinaka mainit dito, hindi pa ngayon February. So next month. So, lilinawin lang natin na dyan sa Australia, may dalawang season ba yan? 4 season kami. May winter, may spring, may autumn, at saka summer. Yung summer namin nagsisimula December hanggang February. I see. So, with that note, maraming salamat, Sir Den, sa pagpapaunlak niyo sa amin na kayo muli naming makapanayam dito sa Bombo Radio. Magandang umaga. Si Mr. Denmark Swede.